Eto ang 15 weakest Devil Fruit sa One Piece, pero malalakas yung user, men. Disclaimer lang din na sariling opinion ko lang po to and based lang din sa mga na-research ko. Kaya feel free to correct me in the comments. Okay, simulan natin sa Devil Fruit na to. Ang Hito Hito no Mi. Ang Hito Hito no Mi ay isa sa mga useless Devil Fruits dahil kapag kinain mo to, magtra-transform ka bilang tao. Now, alam naman natin na karamihan sa mga characters sa One Piece ay mga tao. So, kapag kinain ito ng isang normal na tao ay walang mangyayaring kakaiba, kundi malulunod lang siya sa dagat. Sinabi nga din ni Oda sa SBS Volume 20 na kapag kinain ng isang tao ang Devil Fruit na to, they become human or like magiging adult o mahahanap yung true spirit nila. Pero buti na lang ang kumain sa Devil Fruit na to ay si Chopper, which is isang reindeer. At nung kinain niya to, nag-transform siya bilang napaka-cute na reindeer na nagsasalita. Nagawa rin ni Chopper na palakasin ang mismong Devil Fruit sa tulong ng drugs. Hindi yung masamang drugs kundi ang special drugs na tinatawag na Rumble Balls na siya rin mismo ang gumawa. Dahil dito, nagkaroon si Chopper ng mas maraming transformations tulad na lang ng napakalaking monster at napakalupet na Kung Fu Panda. Panda. May isang member din ng Straw Hat na may mahinang Devil Fruit at yan ay si Brook. Kinain ni Brook ang Yumi Yumi no Mi o Revive Fruit na nagbigay sa kanya ng kakayahang mabuhay muli pagkatapos niyang mamatay. Yun lang. So basically, useless din yung Devil Fruit ni Brook pagdating sa pakikipaglaban. Pero kahit na ganon, may kakaiba rin itong ability dahil kaya ni Brook na umalis sa kanyang skeleton na parang ghost, which is kinaiinggitan ni Sanji. Si Brook din ay isang malakas na swordman. Like, hindi nga siya natakot na harapin si Big Mom mag-isa at nagawa niya pang tanungin si Big Mom kung pwede niyang tignan ang kanyang underwear. Pero ang next Devil Fruit ay talagang mahina dahil ang kaya lang nitong gawin ay gumawa ng mga damit. At ito ay ang Garb Fruit na kinain ni Kinemon, isang malakas na samurai sa Wano at ang leader ng Nine Red Scabbard. Ang Garb Fruit ay isang Paramecia type Devil Fruit na nagbibigay kay Kinemon ng kakayahang gumawa ng mga damit gamit lang ang mga bato at dahon. Pero ang worst part, kapag hinubad mo din yung damit, babalik lang ito sa pagiging bato o dahon. Although kahit hindi ito isang malakas na Devil Fruit, nagagamit pa rin ito ni Kinemon para mag-disguise. Pero para sa akin, napaka-convenient ng Devil Fruit na to dahil di ko na kailangan bumili ng mga damit para lang may pang-aesthetic katulad nila. Ang next Devil Fruit naman ay galing sa Whitebeard Pirates na si Blamenco. Kinain niya ang Pocket Fruit na nagbibigay sa kanya ng ability na mag-store ng maraming bagay sa kanyang katawan. Tulad na lang ng malaking hammer na to na hinampas niya sa mga Marines. Alam naman natin na malalakas yung member ng Whitebeard Pirates kasama na si Blamenco dahil siya yung 6th Division Commander ni Whitebeard. So kung normal na tao lang ang kakain sa Devil Fruit na to, hindi ito ganun ka-useful pagdating sa mga pag-atake. Pero kung ako ang kakain dito, siguro gagayahin ko si Doraemon. May isang member din ng Whitebeard Pirates na may kakaibang Devil Fruit. Dahil kinain ng lalaking ito ang Caterpillar Devil Fruit kung saan nag-transform lang siya bilang isang caterpillar. Di ko rin alam kung paano niya gagamitin yung Devil Fruit niya sa pakikipaglaban. Pero I think kung ma-awaken niya man to, magta-transform siya bilang isang butterfly. Okay, anyways, 5 pa lang yan sa listahan natin. May 10 Devil Fruits pa na mas mahina pero may malakas na user. At sa dulo, malalaman mo ang pinaka-useless Devil Fruit sa lahat. Alright, ang susunod na Devil Fruit ay mula kay Churo. Isang Vice Admiral at isa sa mga legendary figures ng Marines, nakasabayan ni Garp at Sengoku. Kaya masasabi talaga natin na napakalakas ni Churo. However, pagdating sa kanyang Devil Fruit, hindi ito ganun kalakas. Kinain ni Churo ang Wash Fruit, isang Paramecia type Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng ability na literally i-wash at isampay ang kanyang mga kaaway na parang mga damit. Di ko rin alam kung bakit may gantong klase na Devil Fruit. Pero bumagay naman to kay Churo considering na matanda na rin siya.
May isang member din ng Marines na may mahinang devil fruit at yan ay si Khalifa, isang agent ng CP0. Kinain niya ang Awa-Awa Nomi o Bubble Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa at mag-control ng mga bubbles. Ang good thing naman sa devil fruit na to ay talagang hindi ka magiging maasim dahil anytime, anywhere, pwede ka maligo. Pero buti na lang, si Khalifa ay isang trained assassin kaya naging effective pa rin ang devil fruit sa kanya. Ang next devil fruit naman ay galing sa traidor na si Kanjuro at kinain niya ang Foodie Nomi o brush fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang bigyang buhay ang kanyang mga drawing. Yes, parang si Sai lang ng Naruto. Pero ang problema sa kanyang devil fruit ay nagdidepende lang ang lakas nito kung gaano din kagaling mag-drawing ang mismong user. Pero nung nireveal sa atin na si Kanjuro ay isa palang impostor at magaling talaga siyang mag-drawing, nalaman natin yung true potential ng devil fruit niya. Si Kanjuro din ay isang malakas na character dahil kaya niyang i-coat ng haki ang kanyang inking brush. Kaya ako nasabi na mahina yung devil fruit na to dahil kung hindi ka magaling mag-drawing, katulad ko, magiging walang silbi ang devil fruit na to. Alam mo din ba na pati ang Revolutionary Army ay merong weak devil fruits pero malakas na user? Isa na dito ay si Imperio Ivankov. Kinain niya ang Huro Nomi na nagbibigay sa kanya ng kakayahang i-manipulate ang hormones. Sa madaling salita, kaya niyang baguhin ang gender ng isang tao. Pause. Okay, parang ayoko nang ituloy to. Baka makancel pa ako. Aside sa pagpapalit ng gender, ang good thing naman dito ay pwede rin itong gawing antidote. Kung maalala nyo sa Impel Down arc, nang mapoison si Luffy sa laban niya kay Magellan, ginamit ni Ivankov ang kanyang devil fruit power para pagalingin si Luffy. However, ang downside naman nito ay nabawasan yung lifespan ni Luffy ng 10 years. Si Ivankov din ay isang high-ranking commander at founding members ng Revolutionary Army. So kahit hindi ganun kalakas yung devil fruit niya, masasabi natin na malakas pa rin siya bilang isang character. May isa pang member ng Revolutionary Army na may mahinang devil fruit. At yan ay ang commander na si Bello Betty. Kinain niya ang Pump Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-motivate sa mga tao na lumaban. Katulad na lang ng nangyari sa Lulusha Kingdom, nagawa ni Bello Betty na i-encourage ang mga normal na tao na makipaglaban sa mga pirates gamit lang ang mga stick at walis. Medyo maganda nga yung devil fruit pakinggan, pero ang downside naman dito ay gagana lang ito depende sa willingness ng tao kung gusto niya bang makipaglaban. So hindi niya talaga kayang pilitin ang isang tao. Kaya niya lang bigyan ng confidence at strength kung talagang gusto nitong lumaban. Basically parang Tok no Jutsu lang ni Naruto. Okay, ang next devil fruit naman ay talagang hindi ka magagalit dahil kinain ni Charlotte Galet ang Butter Fruit kung saan, guess what? Nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang gumawa at mag-control ng butter. Since anak siya ni Big Mom, matik na malakas na karakter si Galet, kaya nagagamit niya ng maayos ang kanyang butter powers. Tulad na lang ng pag-trap sa kanyang mga kalaban. Pero honestly, medyo mahina pa rin ang power ni Galet kumpara sa iba niyang mga kapatid. Tulad na lang ni Charlotte Cracker. Isa sa 3 sweet commanders ni Big Mom. Kinain niya ang Biso Nomi na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa at mag-control ng biscuits. Nung una ko nakita si Cracker, akala ko talaga na matatalo ka agad siya kay Luffy. I mean, ano bang nakakatakot sa biscuit? Pero hindi, mali ako. Nagawa pa rin ni Cracker na palakasin ang kanyang devil fruit. Sa pamamagitan ng pag-clap, nakakagawa siya ng napakalakas na mga biscuit puppet soldiers kung saan kaya nitong i-block ang mga atake ng Gear 3 at Gear 4 ni Luffy. Sa tulong na din ng malakas na haki ni Cracker. Aside na nakakagawa siya ng napakadaming soldier, nakokontrol niya rin ito kahit nasa malayo. Kaya na rin gumawa ng sword para sa kanyang mga biscuit soldier. Basically, parang one-man army na rin si Cracker. So kahit mukhang mahina ang devil fruit niya, baliwala pa rin ito dahil sa sobrang lakas niya. Pero syempre, hindi pa rin si Cracker ang pinakamalakas. Dahil may dalawa pang mas malakas na member ng 3 sweet commanders ni Big Mom. Isa dito ay si Charlotte Smoothie. Kinain niya ang Shibo Nomi na nagbibigay sa kanya ng kakayahang i-squeeze ang liquid mula sa kahit anong bagay.
And when I say kahit anong bagay, kasama na dito yung tao, bato, o kahit sumisigaw na giraffe. Kahit na medyo basic lang yung devil fruit niya, ang bounty ni Smoothie ay mas mataas pa kay Cracker. Ibig sabihin, mas malakas pa siya kaysa kay Cracker. Kaya nagagamit niya ng mabuti ang kanyang devil fruit, tulad ng pagtanggal ng poison sa kanyang katawan at pag-absorb sa isang tao na parang juice, kung saan lumalaki siya na parang isang higante. In terms naman sa pag-atake, pwede niya rin itong gamitin, tulad ng ginawa niya sa Straw Hat Pirates. Pero of course, ang pinakamalakas na member ng Big Mom Pirates na mas malakas pa kay Cracker at Smoothie ay walang iba kundi si Charlotte Katakuri. Kinain ni Katakuri ang Mochi Mochi no Mi na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-create, mag-control at mag-transform bilang isang Mochi. I mean, sino nga ba ang mag-aakala na magiging malakas ang Mochi sa mundo ng One Piece? Well, si Katakuri ay sobrang lakas at creative na karakter. Kahit ang kanyang devil fruit ay isa lang simpleng paramisya, nagawa niya itong gamitin na parang isang Logia devil fruit. Dahil napakakapal at malagkit ng kanyang Mochi, kaya niyang itrap ang malalakas na kalaban tulad ni Luffy na walang kahirap-hirap. Kaya niya ring extend ang kanyang Mochi na mas malaki pa kaysa sa elephant gun ni Luffy. Actually, kahit nga hindi na gamitin ni Katakuri ang kanyang devil fruit power, sobrang lakas niya pa rin bilang isang karakter. Meron siyang armament haki, conqueror's haki, at observation haki na napaka-advanced to the point na kaya niyang malaman ang near future. At higit sa lahat, na-awaken ni Katakuri ang kanyang devil fruit, kaya nagawa niyang gawing Mochi ang buong paligid sa laban nila ni Luffy. Pero kung isang normal na tao lang ang kumain sa devil fruit na to, for sure, hindi sila magiging kasing lakas ni Katakuri. Alright, dito na tayo sa pinakamahinang devil fruit na may malakas na user. At yan ay walang iba kundi si Killer. Dahil kinain ni Killer ang isa sa Smile Devil Fruit na ginawa ni Caesar Clown. At ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang tumawa. Yes, yun lang. Kapag kinain mo ang devil fruit na to, kahit na nalulungkot ka or nagagalit, ay tatawa ka lang ng tatawa na parang ewan. And ang worst part, kahit na artificial devil fruit lang ito, nakuha pa rin ni Killer yung curse na hindi makakalungoy sa dagat. O diba, apaka walang kwenta? Although kahit walang kwenta ang kanyang devil fruit, si Killer ay sobrang lakas pa rin dahil nagawa ng talunin si Hawkins, isa sa mga member ng Worst Generation. So by technicality, si Killer ang may pinakamahinang devil fruit na may malakas na user. Alam ko marami kayong opinion dito, kaya huwag kayong mahiyang mag-comment dahil tulad ng sinabi ko kanina, opinion ko lang po ito. Tapos na po yung video, pero may gusto lang sana akong sabihin. Kaya sana pakinggan mo ako ng maigi.